Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1190. Dito sa article na to, dinidiscuss ang rules ng loss, deterioration, or improvement ng isang thing kung sakaling ang condition naman ay resolutory. Ano nga ba yung mga dapat nating tandaan pagdating sa rules in case magkaroon ng loss, deterioration, or improvement ng isang specific thing at anong pinagkaiba nito sa Article 1189 kung saan ang condition ay suspensive. O, ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1190. When the conditions have for their purpose the extinguishment of an obligation to give, the parties, upon the fulfillment of said conditions, shall return to each other what they have received. In case of the loss, deterioration, or improvement of the thing, the provisions which, with respect to the debtor, are laid down in the preceding article shall be applied to the party who is bound to return. As for the obligations to do and not to do, the provisions of the second paragraph of Article 1187 shall be observed as regards the effect of the extinguishment of the obligation. So, bago natin i-discuss yung 1190, atin muna ulit i-recap kung anong pinagkaiba ng suspensive at saka resolutory condition. So, dito tayo sa condition. Yan. Suspensive at saka resolutory. Kung sakaling medyo at this point, nalilito ka pa din kung anong pinagkaiba ng dalawa, o di-discuss natin. Okay? So, sa suspensive condition, okay, during constitution, wala pang obligation. So, no obligation yet. Yan. Nung nagkakasundo sila, no, nung time na nagkausap sila, halimbawa nga, ibibigyan kita ng 10,000 pag nakapasa ka ng board exam. So, wala pa akong obligasyon magbigay. So, during constitution, wala pang obligation. So, no debtor-creditor relationship yet. Si resolutory, meron na. So, yes, with obligation. Okay? Yan. So, nangyayari na yung obligation habang hindi pa nangyayari yung condition, resolutory condition yun. Okay? Halimbawa, bibigyan ka ng 10,000 a month habang ikaw ay nag-aaral hanggat graduate ka. Okay, so condition natin doon hanggang graduate. Upon fulfillment, okay? Upon fulfillment, okay? Yan. Tsaka pa lang magkakaroon ng obligation si suspensive condition. So pag na-fulfill na yung condition, may obligation. Ito extinguished, no? No more obligation. Yan. Sa case ng 1190, parang meron kang pinapahiram. So, basically, ang 1190 first sentence, dinedefine niya yung resolutory condition. Kapag daw nangyari yung condition, kung saan ang purpose ng condition ay para ma-extinguish ang obligation, dapat isole sa isa't isa yung mga dapat natatanggap or ine-enjoy habang hindi pa nangyayari yung condition. So, halimbawa, si A, pinahiram niya yung sasakyan niya kay B. Okay? So ito yung resolutory ha, resolutory. Okay? So during constitution, may obligation na si A may magpahiram ng sasakyan kay B. Okay? So habang nag-aaral bago graduate. So si A ngayon ang ating debtor, si creditor ngayon si B ngayon ang ating creditor. Okay? So ito 'yon. During constitution. Yan. Pagkatapos nun, upon fulfillment, kung sakaling graduate na si B, ulitin natin ha, si A, pinahiram yung sasakyan kay B hanggang graduate si B. So habang nag-aaral, gamit ni B yung sasakyan ni A. So si A si debtor, si B si creditor kasi siyang nakakatanggap. Pag na-fulfill yung condition ng resolutory, magkakabaliktad ngayon sila. Si B ngayon, ang debtor, at si A ngayon, ang creditor.
Kasi kailangan niyang isole yung sasakyan ni A. So, wala nang obligation si A magpahiram, kaya dapat isole ni B yung sasakyan kay A. Siya na ngayon si creditor, si B ngayon si debtor. Yun yung sinasabi sa ah, second sentence. Kailangan isole kay creditor yung kanyang object na pinahiram kay debtor nung time na may obligation. So magpapalit ngayon ng kaanyuan. Si A na dating nagpapahiram, siya na ngayon yung kukuha. Okay? Kasi wala na siyang obligasyon, kailangan ni Soli na. Si B ngayon, yung dating nag enjoy sa sasakyan ni A, creditor, siya ngayon yung mga obligasyon na isoli yung sasakyan. So that is how it looks like sa resolutory condition. Sa suspensive condition kasi, wala pang obligation. Tsaka pa lang nangyayari obligation kapag may condition na. Okay? So dito tayo mag-focus sa resolutory condition. Okay? Ngayon naman, yung in case of loss, deterioration, or improvement sa isang resolutory condition, yung rules natin, pagdating sa loss, pagdating sa deterioration, at pagdating sa improvement, okay, magre-refer daw tayo sa Article 1189. Nakatulad din sa suspensive condition. Di ba doon sa 1189, yung rules natin sa loss, kung sakaling mawala ni, halimbawa dito si B, ito si B, nasa kanya di ba yung car? Kung sakaling may wala ni B sa sasakyan nang wala siyang kasalanan or nasira yung sasakyan, nag-disappear, one half, one fourth, one fourth, one half, hindi joke. Kung sakaling mag-disappear or malos or mag-goes out of commerce yung ginagamit niya na pinahiram ni A na wala siyang kasalanan, extinguish ang obligation natin. Okay? Ngayon naman, hindi pa nangyayari ha, hindi pa nangyayari yung condition ng resolutory. Kung may kasalanan naman siya, bago pa mangyari yung resolutory condition, kailangan niyang bayaran yung value ng thing. Yun yung nasa 1189 natin. Yung deterioration tsaka improvement, ganun din yung rules na gagamitin natin sa Article 1189. So better check nyo to. Okay? Ang tandaan natin, during pendency. During pendency. Habang hindi pa nangyayari yung condition. Mapa suspensive, mapa resolutory, ay itong rules na gagamitin natin sa 1189. Kasi sabi dyan, in case of loss, deterioration, or improvement, yung provisions with respect to the debtor, in this case ngayon, ito si B, sa kanya mag apply yan. Okay? Yan. Dito ina-apply yung 1190. Okay? Na dating si creditor na magiging debtor pag na-fulfill yung condition. Kailangan niyang i-observe yung mga rules in case of loss, deterioration, and improvement ng Article 1189. Para naman dun sa ating obligations to do and not to do, ang i-observe daw nating provisions ay nasa Article 1180. Okay? So, yung ating to do and not to do. Okay? So, yung rules dito, dun kukunin. Okay? At si court ang magde-determine kung meron bang retroactive effect. Okay? Yung condition kapag na-comply na. So, court shall determine. Diba yun naman nakalagay sa 1187? Court shall determine if there is retroactive effect. Okay? Yan. So si court ang magdedetermine kung merong retroactive effect yung condition. Yun yung nakalagay sa Article 1187. So ito yung sinasabi sa 1190. We're talking about resolutory condition. During the pendency of the resolutory condition, the same rules shall apply kung ano yung sinabi sa 1189. Okay? At dito, ang pinag-uusapan natin dito, yung magiging debtor pag na-fulfill yung condition. So habang hindi pa na-fulfill yung condition, itong si creditor na ine-enjoy niya yung obligation ni A, kailangan niyang i-observe yung 1189. Okay? Sinabi sa 1189 na ngayon 1190 ang
tawag kasi resolutory condition. Okay? So, refer to your 1189 discussion para at least merong mas detalyadong discussion tayo doon. Okay? So, yun. Ikat ko yung discussion natin dito. Kung medyo nalito ka, panoorin mo lang ulit. I'm sure makukuha mo din yan. So, like kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!